Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelism. Akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos. Banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria ay atin pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay mga kababalagang ginawa ng Panginoon Diyos at Panginoon Kristo at mga subong anghel. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo yung mga mensaheng ito mula po sa Bagong Tipan o Mabuting Balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Kristo. At ayon po dito sa kay Apostol San Lucas, Kabanata 1, talatang 11 hanggang 13, ito po ang mensahe. Walang ano-ano yung napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo sa gawing kanan ng dambana ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinigla ng matinding takot na makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, huwag kang matakot, Zacarias. Dinig ng Diyos ang iyong panalangin, ang iyong dalangin. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. Pagpatuloy po natin sa kay Apostol San Lucas pa rin, Kabanata 2, talatang 9 hanggang 10. Talata 13 hanggang 14. Ito po ang mensahe. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at dumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila kung nang gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking tubo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan na sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ipagpatuloy po natin sa kay Apostol San Lucas pa rin, Kabanata 7, talatang 21 hanggang 23. Ito po ang mensahe. Na mga sandaling yaon ay maraming pinagaling si Jesus. Mga pinahihirapan ng karamdaman at mga inaalihan ng masamang espiritu. Ipinagkaloob niyang makakita ang mga bulag. Sinabi niya sa kanila pagkatapos, bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang iyong nakita at narinig. Nakakita ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga kitongin, nakaririnig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa duka ang mabuting balita, at mapalad ang mga taong hindi nag-aalinlangan sa amin. Pagpatuloy po natin sa mga gawa, Kabanata 9, talatang 3 hanggang 6, ito po ang mensahe. Naglalakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya ay malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang mga nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ano pat nasubasog siya, at ang marinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinapuusig? Sino po kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako si Jesus, ang iyong pinabuusig tungkol sa kanya. Tumindig ka at pumasok sa lungsod at sasabihin ko sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin. Ipagpatuloy po natin sa mga gawa pa rin, Kabanata 11, talatang 11 hanggang 12. Ito po ang mensahe. At gumawa ng mga pambihirang kababalagan ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo. Kahit panyo o dilantar na kanyang ginamit ay dinala sa mga may sakit. Gumaling ang mga ito at umalis sa kanila ang masasamang espiritu. Ipagpatuloy po natin sa mga gawa, Kabanata 2, talatang 22 hanggang 26. Ito po ang mensahe. Ito ngayon ang payo ko sa inyo. Lakasan ninyo ang inyong loob, sapagkat walang maano ni isa man sa inyo. Kaya nga lamang mawawasak ang barko, sapagkat napakita sa akin kagabi ang isang anghel ng Diyos, ang Diyos na sinasamba ko at kinaglilingkuran. Huwag kang matakot, Pablo, sabi niya. Dapat kang humarap sa emperador, alang-alang sa iyo maliligtas. Ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga kasama mo sa paglalayag. Kaya lakasan ninyo ang inyong loob, mga kasama, sapagkat
Nananalig ako sa Diyos na mangyayari ang lahat ayon sa sinabi niya sa akin. Lamang mapapadpad tayo sa isang pulo. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos. At ating pong pasalamatan ang ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo at banal na Espiritu Santo. Maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo at Espiritu Santo sa kanyang mensahe sa linggong ito. Ngayon ay ipaliliwanag ko po sa inyo itong mensahe ito mula sa tema na mga kababalagang ginawa ng Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo at mga sugo. So ngayon ay nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na siya ay tayo ay kanyang patuloy na ginabayan ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang milagro, kababalagan, na ginabayan niya tayo nito sa ating pamumuhay mula ng lalangin niya ang sanlibutan, ang mga tao at ang lahat ng nasa sa sanlibutan at paligid mula langit hanggang lupa. Yan. Tayo ay ginabayan ng Diyos ng kanyang kapangyarihan hanggang ngayon. Partikular ay doon sa pagsugo niya sa Panginoong Jesucristo, ang kanyang bugtong na anak, upang tayo ay bigyan ng pagkakataon at patawarin sa ating mga pagkakasala. So gumawa ng maraming kababalagan ng Panginoong Diyos na isugo niya ang kanyang bugtong na anak para lamang tayo ay mapatawad sa ating mga pagkakasala. Tayo ay kanyang pinatawad at sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. So bago pa lamang isilang ang Panginoon Jesucristo at ay isinugo niya yung mga anghel. So mula kay Apostol San Juan, so kasabay niya yan, na kasabay niya si San Juan, na kasabay niya na halos ay magkasunod sila ipanganak ni San Juan. So si San Juan ay napakita doon sa tatay niya si Angel Gabriel. So napakita ang Angel Gabriel kay Zacarias at para ibalita na siya ay dindig yung kanyang panalangin. So maliban dyan, napakita rin yung mga anghel nung bago isilang ang Panginoon Jesucristo doon sa mga pastol. So napakita siya doon sa mga pastol na para ibalita na ang panganganak sa Panginoon Jesucristo. At hindi lamang isang anghel, isang batalyon ng anghel na nakasisilaw na liwanag ang napakita para ibalita yung pagsilang ng Panginoon Jesucristo. Maging nung bago sa Banal na Santa Maria, napakita rin ang si Angel Gabriel para ibalita na siya ay naging kalugod-lugod sa ating banal na Panginoon. At gayon din ang banal na Panginoon Jesucristo ay nung siya ay maglingkod na gumawa siya ng napakaraming kababalagan na para tayo ay magabayan at tayo ay maaralan ng kalooban ng ating banal na Panginoon. So, ang ginawa niya nung nangangaral na siya at ihatid sa atin ang kalooban ng banal na Panginoon Diyos ay kanya gumawa siya ng pinagaling niya yung may sakit, kanya binuhay yung mga patay, kanya nagmilagro siya ng mga pagpapakain ng mga libong mga katao. Maraming kababalagan na ginawa ang Panginoon Jesucristo nang siya ay mangaral at isugo upang ipangaral ang mabuting balita at bigyan ng pagkakataon ang mga tao na makapagsisi at makapagbago. So kaya tayo ay itong mga kababalagang ito ay ginawa ng Diyos upang tayo ay gabayan ng kanyang kapangyarihan bilang paglalang sa atin na tayo ay magabayan ng makapagbuhay na mabuti, matuwid, ligtas sa anumang uri ng mga kapahamakan. At gayon din, yung mga apostol ng Panginoong Jesucristo, kagaya ni Apostol San Pablo, so binago niya si Apostol San Pablo. So gumawa ng kababalagan ng Panginoon Diyos para baguhin si Apostol San Pablo. So siya ay bahagyang tinanggalan ng paningin sa pamamagitan ng nakasisilaw na liwanag at siya ay pinagbago. So siya ay nagsalita sa kanya ang Panginoon Jesucristo para siya ay pagbaguhin. So ngayon nagbago si San Pablo, nanampalataya siya sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo at ipinalaganap niya yung mabuting balita o yung
tungkol sa Panginoon Kristo sa pagliligtas sa atin. So ipinalaganap ng ni Apostol San Pablo sa iba't ibang mga bansa ang mabuting balita at ginabayan siya ng Panginoon Diyos ng iba't ibang mga paghihimala at milagro sa pagpapalaganap niya ng mabuting balita. So andyan na siya ay iligtas sa mga sakuna, kagaya ng paglalayag niya, siya ay iniligtas sa sakuna, yung kanyang maging yung kanyang mga kasama doon, kasamang nailigtas dahil sa kanya na sila ay hindi inabisuhan para hindi masira yung kanilang diskarte sa kanila sa mangyayaring pagbagbag ng bagyo o nung sakuna sa kanila. So aside dyan yung mga panyo na ginagamit niya nakagagaling ng karamdaman at nakapagpapatanggal ng masamang espiritu. So yan yung mga gabay sa kanya ng mga pagmimilagro ng Panginoon Diyos para tayo ay magabayan sa ating pananampalataya sa Kanya o gabayan niya ng kapangyarihan mula sa iba't ibang mga Kanyang isinusugo para tayo ay magabayan. So tayo ay punong-puno ng paggabay ng mga himala ng Panginoon Diyos para tayo ay makapamuhay ng mabuti at maipabot sa atin yung Kanyang kalooban kung paano tayo mamubuhay at kung paano tayo mananampalataya sa Kanya. So kaya tayo ay mula dito sa mabuting balita na ginabayin niya ng iba't ibang mga pagmimilagro ay tayo ay magabayan at manampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoong Kristo. So sa gabay ng banal na Panginoong Kristo at kababalagan ng Panginoon Diyos, tayo manampalataya sa Kanya at patuloy tayong gagabayan ng Kanyang kapangyarihan sa ating pamumuhay sa bawat individual na mananampalataya sa Kanya. So tayo ay gagabayin niya ng kapangyarihan kung tayo ay mamumuhay ayon sa mabuting balita. At di lamang yan, kung tayo ay hihiling sa Kanya, ipagkakadoob niya yung ating mga kahilingan ng Panginoon Kristo sa pananampalataya natin sa Panginoon. At iba't ibang mga gabay niya para tayo ay protektahan laban doon sa mga taong mga masasama, sa mga iba't ibang mga kapahamakan na kumakalaban sa mabuting balita o ito ay tumutulig sa mga gabay niya sa mga bawat individual, kayo din doon sa mga taong mga naglilingkod sa kanya. So siya ay ang Panginoon Diyos ay gumagawa ng mga paghihimala upang mahikayat, upang magabayan sila, upang ang mga tao ay panampalataya sa Diyos at magabayan sa mabuting pamumuhay. So kaya tayong lahat ay manampalataya sa ating Panginoon Diyos at tayo ay mamuhay ayon sa mabuting balita na ito na ginabayan ng kapangyarihan ng ating banal na Panginoon. At tayo patuloy na gabayan ng kanyang kapangyarihan at kayo ay pagpalain sa pamumuhay natin magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasang spiritual. Kaya muli, sana ay nagabayan na naman kayo ng The Bible Evangelization sa inyong spiritual na pamumuhay sa pagbabaging ito ng mabuting balita. At inyong isabuhay ang mabuting balita upang kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasang spiritual mula pang araw-araw na pamumuhay. So, dininyo at mabuhay kayo ng mabuti, matuwid, at kayo ay magkakaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasang spiritual at kayo gagabayan ng Panginoon Diyos. Ngayon, kung kayo ay magpapalalo sa inyong pamumuhay, ay kayo ay parurusahan ng banal na Panginoon Diyos. Sapagkat gumagabay ang Panginoon Diyos nga ng iba't ibang mga paghihimala, so pumoprotekta siya sa bawat isa. So kung ikaw ay magpapalalo sa pamumuhay mo, so puprotektahan niya yung ginagawa mo na hindi mabuti at ikaw ay mapapahamak. So para hindi tayo mapahamak sa pamumuhay na ito, ay mamuhay tayo ng matuwid mula sa pananampalataya sa Panginoon. At tayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa ating kaligtasan. At muli, sana tayo ay patuloy na gabayan ng ating banal na Santa Maria ng kanyang himala, ng kanyang pagmimilagro, ng kanyang kaliwanagan. Gabayan tayo ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, at ng Espiritu Santo ng kanyang paghihimala sa ating pagbabagi ito ng mabuting balita, at kayo ay mahikayat sa pagtalima ng mabuting balita. At higit sa lahat ay ang pakikinig ninyo ng ating binabahaging ito mula ng mabuting balita, at kayo ay makinig mula sa ating simbahan, sa iba't ibang mga nagbabahagi ng mabuting balita.
upang kayo ay magabayan at magkaroon kayo ng sapat na kaalaman sa pamumuhay mula sa mabuting balita at magkaroon ng kaligtasang spiritual. At hindi lamang sa pakikinig, kundi kayo ay magkaroon din ng timo na inyong hiniin, basahin ang mabuting balita at unawain ninyo ito sa inyong mula sa inyong pakikinig upang sa gayon ay maisabuhay ninyo ito at magkaroon kayo ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasang spiritual. At kayo ay maiwasan ninyo na gumawa ng hindi mabuti sa inyong kapwa o maiwasan ninyo na magkasala kayo mula sa maliit hanggang mabigat na mga krimen. So yan. At kayo ay mamuhay ng matuwid, mabuti. At kayo ay hindi maparusahan sa dagatang ito. So kaya tayo ay kaya instead na kayo ay magabayan ng kababalagan, kapangyarihan ng Diyos para protektahan, ay kapahamakan na inyong aabutin kung kayo ay hindi mananampalataya at kayo ay patuloy nagagawa ng kasamaan at mga kadimunyuhan. So, kaya tayo ay patuloy na manampalataya sa gabay ng banal na sa pananampalataya sa Panginoon Diyos. Yan. Doon sa CBCP and Vatican, doon sa Interfaith Unity, patuloy tayo magkaisa diyan at patuloy natin unawain ang ating mga relihiyon. Magabayan kayo ng Banal na Santa Maria at tayo ay patuloy na pagbuklorin sa pag-unawa ng ating pananampalataya at unawain natin ito at magkaroon tayo ng kapayapaan, pagkakaisa at pagmabalasakit sa isa't isa. Maging ehemplo tayo ng pagkakaisa sa buong mundo mula sa nagkakaisang bansa at patuloy natin itong mapagbuklod sa pagkakaisa. Bawat mga bansa, bawat mga organisasyon, bawat mga pamilya. Yan. At maliban dyan ay para maiwasan yung mga digmaan at mga karasan sa iba't ibang panig ng mundo. At doon sa Vatican Church at CBCP, maliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria at inyong maliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria at patuloy nyo pagbuklurin nyo sa katawan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoong Jesucristo. Yan. At doon sa kapamahalaan, kayo ay magabayan ni Banal na Santa Maria, magabayan kayo ng mabuting balita. Magabayan kayo ng Banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo at Espiritu Santo at mamahala kayo ng matuwid, mabuti at tugunin nyo yung karapatang pantao at patas ng hustisya. So magabayan kayo ng mabuting balita para kayo ay makamamahala ng matuwid, patas ng hustisya at matugon yung karapatang pantao. At kayo ay maliwanagan ni Banal na Santa Maria at kayo ay makapagpairal ng kapayapaan pangunahin sa mundo mula dito sa bansang Pilipinas at yung kapamahalaan ng bansang Pilipinas at makapagpairal din ng kapayapaan at mabuting pamamahala. So ayan. Doon sa aming lokal na pamahalaan, kayo ay magabayan ni Banal na Santa Maria at inyong patuloy na kayo mamahala ng mabuti, matuwid, patas ng hustisya at tugunin niyo yung karapatang pantao ng mamamayan ng Infanta Quezon dito sa mamamayan ng Infanta Quezon kung saan tayo nagbabahagi ngayon. So mula doon sa lokal na pamahalaan hanggang doon sa PNP. So kayo ay maliwanagan at mamahala kayo ng matuwid. So yung mga nagkakamali sa bayan ng ito ay inyong disiplinahin at gabayan ninyo para ito ay mamuhay ng mabuti, mamuhay ng matuwid. So ayan. At kayo ay makapagpairal ng patas na hustisya o peace and order sa bayan ito. So doon sa parokya ng Infanta Quezon, patuloy kayo maliwanagan ni Banal na Santa Maria. At inyong patuloy na pabuklurin yung mamamayan ng Infanta Quezon sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos na Panginoon Jesucristo at mabuting balita. So inyong gabayan yung mamamayan ng Infanta Quezon upang ito'y mamuhay ng ayon sa mabuting balita, upang mamuhay ng mabuti. At inyong maaralan sila na sila ay huwag gumawa ng mga kasamaan. At suportahan ninyo yung Interfaith Unity upang maiwasan yung iba't ibang hindi pagkakaunawaan ng mga reliyon mula dito sa bayan ito, sa bansang ito at sa buong mundo. So yun.
Muli ay sana ay nagabayan na naman kayo sa linggong ito ng ating pagbabahagi ng mabuting balita ng The Bible Evangelizations at kayo ay mamuhay ayon sa mabuting balita at pagpalain kayo ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo at Espiritu Santo at protektahan sa lahat ng uri ng kapahamakan at sa gabay din ng ating banal na Santa Maria. Magandang hapon sa inyo lahat at